Pinayuhan naman ang mga may flight sa NAIA na maglaan ng 4 hanggang 5 oras na allowance para hindi po kayo maipit sa mahabang pila sa check-in at immigration counters. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP! Vicky, mga kapuso, yan naman ang sinusunod ng mga kababayan nating nakita nating pasaherong pumupunta rito at marami po sa kanila talagang papunta pa rin po sa probinsya o kaya sa ibang bansa para doon nga ho magdiwang o magbakasyon o kaya magpahinga ngayong Semana Santa. Pero marami po tayo mga kababayan, Vicky, na no choice kundi kailangan pong bumiyahe ngayong Martes Santo gaya po ng ating mga OFW na babiyahe na po ngayong araw. Alas 2 pa ng hapon ng kanyang flight pero nasa NAIA Terminal 3 na ang seaman na si James bago pa mag alas 9 ng umaga. Nagpapakasiguro siya kahit may laang lane para sa mga OFW sa immigration. Yung mga anything na unexpected na happen during the pila sa immigration, for example, yung mga papers baka may kulang. 4 hanggang 5 oras bago ng flight nga ang inirerekomendang allowance sa mga pasahero ayon sa Transportation Department. Bagamat may mga nakitaan pa ring may dalang anting-anting na mga basyo ng bala, kinukumpiska na lang ito at hindi na sila ino-offload, bagamat nakabagal lalo sa pila para bumilis sa immigration. Kabigin-biginan po natin sa ating mga ahensya at sa ating private operator. Siguraduhin laging puno ang ating mga immigration counters. Kahit na kinakailangan maagang pumasok ang ating mga immigration officers. Halos maghapon ng walang patid ang dating at alis ng mga pasahero sa NAIA terminals, kabilang ang mga OFW na may sarili rin lounge sa Terminal 3. Dito ko nakilalang ilan na imbes na makapagbakasyon ngayong Semana Santa, ay tila mapapaaga ang pinitensya dahil balik trabaho na. Yung anak mo kailangan kung anong mga gusto niya, gusto ko rin ibigay. Kaya nagtitiis po. Lalo na sa aming mga single mother, lumalaban para sa mga anak. Hindi na nga kami nakisama sa mga anak namin. Buhos lang sa trabaho para lang may maibigay kami sa mga anak namin o pagtapos sa pag-aaral. Kasi wala kaming masahan kundi sarili. Kahit nga ang mga magbabakasyong OFW tulad ng factory workers galing Taiwan, saglit lang ding mapapahinga sa kani-kanilang kalbaryo. May namumuong tensyon man sa pagitan ng Taiwan at China. Mas kabadoan nila sila kung mawala ng trabaho. Hindi naman po kami kinakabahan kasi pag nandun parang sanay naman po kami, parang safe naman po kami doon na ano. Habang inaantay ni Marivic ang sundo, sinamantala muna nila ang unlimited at libreng espresso-based coffee sa OFW Lounge. May pa-buffet din para sa mga OFW na may flights. Ang pasaherong si Sister Tablizo naman, hindi inakala na mala Hawaiian-themed ang pa-welcome ng mga kaibigan at kaanak. Opo. Feeling siya. Feeling special po. At Vicky, mga kapuso, paalala po sa ating mga pasaherong may flight po ngayong gabi at sa mga susunod na araw, huwag niyo pong kakalimutan. Kung kayo po ay pupunta sa ibang bansa, huwag niyo pong kalimutan yung mag-log in sa e-travel app at kung kailangan niyo po ng mga CFO requirements, kung kayo po ay mayroong biyahe, may kaugnayan doon, kailangan niyo rin po niyang gawin. At para po sa mga OFW, huwag kakalimutan ng inyong OEC o Overseas Employment Certificate. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.